Anong latest po mga kababayan? Eto, Trillanes! Balik kulungan na nga po ba? Dahil sa kanyang mga pinaggagawa sa mga Duterte at kay BP Sara? Naku po mga kababayan, yan ang ating alamin kay Atty. Sal Panelo. Eto, pakinggan natin kabayan. Ang pagpresenta nila parang pinalalabas nila na ganun kalaki ang pera mo kahit na hindi. Hindi nila pinaliliwanag yung pinaliliwanag ko sa inyo ngayon. Na pag pumasok, record. Pag lumabas, record. Pasok ulit. Kita, ganun. Kaya nga abot talaga sa 10 taon. Aba, yung 10 bilyon mo. Sa 10 taon, baka umabot na ng bilyon yun. O yan, ngayon yan ang pinipresenta nila. Ayaw sanang gawin yan nung pinalitan itong bagong direktor. Pero, dahil bago na, siyempre, nakisama na. Naku po kabayan, mukhang babalik sa kulungan na yata itong si Trillanes mga kababayan ah. Naku po. Pero bago po natin yan ipagpatuloy mga kababayan ay pakinggan muna natin itong Riza at Trillanes sa 2028. Naku po mga kababayan ho. Kaya pala nagpapasikat itong si Trillanes mga kababayan. Gusto pang maging vice presidente? Ha? Kay Riza Hontiveros mga kababayan? Naku po. Eto, pakinggan natin yung banat dito mga kababayan ha. Ni Mr. Antonio. Yung grupo namin, yung Magdalo, na nakilati sa namin yung mga prospective candidates, ang sa ngayon, ang nais namin itulak sa pagka-presidente ay si Senator Riza Hontiveros. So nasa sa kanya yung kwalifikasyon at talagang tumitindi, lumalaban. Kumaga paglalabang ka ni Senator Riza. Yun nga ang comparison kay Mayor Lenny. Both of them are good public servants. Pero ang kaibahan nila, si Mayor Lenny, ipaglalaban mo eh. Pero si Senator Riza, ipaglalaban ka. Yun po yan. Siyempre, mas maganda nito, ang gawin ni Mayor Lenny, kung ayaw niya nang tumakbo, i-endorso na lang niya. Either si Senator Bam or si Senator Riza. Para talagang malipat sa kanila yung suporta ni Mayor Lenny. Yun po yan. Itong si Trillanes mga kababayan ha, pahindi-hindi pa ha. Si Bam raw yung maging busy kay Riza. Pero mukhang sa totoo mga kababayan ay itong si Trillanes ang gustong makatandem talaga si Riza kabayan no? Di ba? Nilalaglag na nga niya si Leni Robredo mga kababayan ha? Di ba? Dahil alam na niyang hindi tatakbo. Kaya itong si Riza Hontiveros, yung kanyang ipinupus mga kababayan. Di po ba? At syempre, si Bam daw yung busy, pero sa tingin ko kabayan, sa totoo ay itong si Trillanes talaga ang gustong maging kapartner sa Riza kabayan para siya yung maging vice presidente, busy. Para, mga kababayan, ay sila na yung maghawak sa ating bansa di umano. Oh, payag ka ba dyan kabayan? Na Riza Trillanes sa 2028? May ano kaya? May ibubuga kaya ito? Kay BP Sara kabayan? Ang bira no? At eto pa po mga kababayan na mukhang makukulong na talaga itong si Trillanes kababayan no? At yung AMLAC. Eto pakinggan natin kabayan si Roman Swerts Showbiz mga kababayan. So mukhang tuloy sa kulungan itong si Antonio Trillanes at ang Anti-Money Laundering Council na bagong executive director dahil nga sa kanilang ginawang paglabag sa ating bank secrecy law. At kaya mapapansin ninyo nung nagpresenta na ng mga ebidensya ng mga dokumento kuno si Antonio Trillanes at ang bagong executive director ng AMLAC. Mapapansin ninyo biglang umalis si Boying Remulla. Kasi alam niya na nilabag ni Trillanes at AMLAC ang bank secrecy law. So ayaw niyang madamay dito. Matalino din
Kaya pala mga kababayan, itong si Boyeng ay, di ba? Nag-excuse ka agad mga kabayan. Di ba? At yung pinapasagot niya, yung kanyang sekretary ata yun, kabayan, no? Or spokesperson ba yun ng DOJ? Di ba? Pambihira mga kababayan. Kaya pala. Tapos yung interview si Boyeng mga kababayan ay dali-dali itong ano? Pumunta sa kanyang sasakyan. Di man lang sinagot yung nagtatanong na reporter sa kanya. Naku po kabayan, Preliling. Ay, Mr. Antonio Trillanes, the fourth. Naku po, mukhang balik sa kulungan na talaga ito mga kababayan, ha? Naku. Itong si Boyeng Remulla ng Ombudsman. Ayon pa kay Jay Sonza, atensyon, mga nagpapaniwala kay Trillanes at sa bagong AMLAC Executive Director. Mukhang tuloy sa kulungan pa pala ang mga congressman Yun. na pipirma sa committee report at yung taga-AMLAC. Bakit? Dahil walang authority iyong pagsasapubliko mula sa korte. At sa Bangko Yun, Sentral, kabayan. iyong binanggit ng mga datos sa bank accounts Yun ng lang. pamilyang Duterte at Carpio. Siguro nagtataka kayo kung bakit biglang umalis si Ombudsman Jesus Crispin Remulla nang magsisimulang magsalita ay yung Attorney Ronel Buenaventura ng AMLAC because he did not want to be a party to an illegal act by those who are in that hall where the House Committee on Justice held an act that is contrary to the laws of the land. Fruit of the poisonous tree. Wala silang court order, tainted. Inadmissible ang lahat ng inilabas na papel, dokumento, pagpapahayag at talastasan. Bawal na bawal sa batas ang ginagawang pagsasapubliko. Naku po mga kababayan. Naku. Mr. Antonio kabayan, no? Kaya pala, di ba? Si Attorney Panelo mga kababayan ay, naku po, naghahanda na kung ano ang ikakaso nitong si Trillanes mga kababayan. Di po ba? Naku po. Kaya eto po mga kababayan, pakinggan natin ng buo si Attorney Sal Panelo mga kababayan. Kung nga po ay natalakay po natin itong tungkol sa report ng AMLA. Ngayon naman po, ano po masasabi ninyo sa mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte? Yung mga sinasabi ni PC Presidente Sara Zimmerman Duterte ay nakabatay lahat yan sa katotohanan. At siya ang nakakaalam talaga kung sino ang nagmamaniobra, sino nagpapatakbo ng makinarya laban sa kanya. Ayun alam niya dati siyang nandun, so alam niya kung sino mga ayaw sa kanya, sino mga nagmaniobra, yung mga tinanggihan niya. Kaya meron ng bahid ng katotohanan na ang talagang nasa likod ng lahat ng yan ay ang presidente ng bansa. Sapagkat, alam po ninyo, ang ating kultura dito sa politika, walahong galaw, yung Kamara de Representante, yung executive branch, maliban na lang dyan sa judiciary, na hindi alam at hindi pinayagan na mangyari ng presidente ng bansa. Kaya yung ginagawa nilang paninira, ang ginagawa nilang paglabag sa karapatang pangtao ng mga Duterte, alam mo lahat yan ni Presidente Marcos Jr. Kaya hindi mo ba, palagi nating inuulit, pati nga yung iskandalo sa korupsyon, hindi siya makakatakas doon sa command responsibility. Kung siya man ay makatakas, doon sa mismo na kasama siya. Doon sa teorya na dahil may nangyari dyan sa departamento mo, sa opisina mo, at wala kang nagawa dahil sa iyong kapabayaan, kasama ka na mananagot. Kaya lahat pong sinabi ni Vice Presidente Inday, may katotohanan mo yun. Hindi yung basta katang-isip yun. Hindi bastang haka-haka yun. Talagang yun ang realidad sa lupa, reality on the ground. Talagang tinugis siya dahil hindi nila makuha ang kanyang suporta sa kanilang mga anomaliyang ginagawa. Plus, siya ay isang panganib, isang banta sa pananatili nila sa kapangyarihan.
dahil talagang siya ang pinakamalakas na kandidato sa Pangunahan sa 2028. At yung sinasabi, sino ba yung nagsasalitang babae? Kongresista ba yun? Ayon sa balita, Attorney Sal, isa sa mga legal counsel ni VP Sara, si Attorney Sheila Season. Kala ko kongresista siya. Tutuwa sana ako na meron isang kongresista taking the kadyas. Tama naman yun kasi yun ang sinasabi niya. Matagal na nating sinasabi yan dito sa ating programa na moro-moro yung ginagawa ng Committee on Justice. Ang ginagawa lamang nila na plataforma o forum upang magamit sa libreng publisidad para sa kanila. Kasi yung Committee on Justice talagang wala akong kapangyarihan o karapatan na magdaos ng isang tinatawag nilang mini trial na ginawa nilang preliminary investigation na actualmente ginagawa na nga nila talagang mini trial. Sapagkat yung depensa ni Luis Ro, hindi niyo ba alam na kami under the Constitution has the power to initiate the impeachment? O tama ka, kayo lang mag-i-initiate. Hindi kayo magbibigay ng ebidensya para tulungan ng complainant to prove the complainant's case against VP Sara. Yan nga ang ginagawa nyo eh. So tama. Tama ang mga punto de vista ng mga abogado ni Inday Sara. Talagang niyayari nyo lang sa salitang kali. Niyayari nyo eh. Nilalapastangan nyo. Alam mo, gaya na sinabi ko lang. Ang labanan dito, propaganda. Kaya ginagawa nila talagang propagandang katakot-takot against Inday Sara. Pinapakita nila yung gaya nung sa Trillanes, 10 taon na. Isang dekada, 10 taon. Na yan ay unang nilabas niya nung nag-abogado kay Presidente Duterte sa BPI. Na na-prostrate siya doon. Kahit anong gawin niya, lumabas 16,000 lang. Ulitin ko, ito namang AMLA. Pinalitan nila yung direktor, yung pinaka-boss, kasi hindi nila mapahinuhod sa gusto nila na i-validate yung mga sinasabi ni Trillanes. Kaya pumili sila ng isa at yun. At binabalidate nga. Pero alam niyo po yung validation. Ulitin natin yung validation as to the figures, tama yun in the sense. Tama lang yun kasi ang ginawa ninyo, mga bugoy kayo, sinuma total nyo lahat ng transaksyon. Yung isang transaksyon, pinalabas yung magiging 4. Kaya kung yung transaksyon, hindi ba sabi ko sa iyo, 10 million deposit, magiging 4 yun. Magiging 40 million na agad sa 6 months na time deposit. Pag pinaulit-ulit mo yon na transaksyon gano'n, itong mga bugoy sa AMLA, sinusuma nila bawat transaksyon. The same amount yung involved doon. 10 million lang. Pero dahil kung paulit-ulit mong dinideposit yon, time deposit, sa loob ng 2 dekada, 20 taon, talaga magkakaroon ka nga ng bilyon. Yun ang katotohanan. Kaya huwag kayo magpapapaniwala. Talagang niyayari nila, sinisiraan nila ng gusto, pinopropaganda ng gusto. Kaya ang panlaban ho dyan, kontrapropaganda. Anong kontrapropaganda? Yan, pinapaliwanag ho natin. Itong programa natin, palaging nating pinapaliwanag ang katotohanan. Kung paano nila nakuha yung ganung conclusion, kung paano mali ang kanilang interpretasyon at misleading na tinatawag. Pinaniniwala nila. Hindi nila pinaliliwanag eh. Yan po ang katotohanan. Kaya tama si Inday Sara. Ayan. Meron pa isang issue, Attorney Sal, dahil yun nga, sinabi ni Vice President Sara Duterte na nagbago na itong kanyang travel plans matapos mag-issue ang Office of the President ng Travel Authority para sa kanya nito lang Miyerkules ng gabi. Kinumpirma ito ni Executive Secretary Ralph Recto na sakop ng Travel Authority yung biyahe ni VP Sara mula April 23 hanggang May 15 sa ilang bansa kagaya na nga ng nabanggit po natin sa Netherlands, South Korea at Germany. Sa pahayag, nagpasalamat si VP Sara sa Office of the President, ngunit iginiit na nagbago na yung kanyang plano dahil sa pagdududa nga kung siya ay makakaalis ng bansa dahil sa late na pagbibigay ng Travel Authority. Ayon sa kanya, maghahain muli siya ng bagong request at umapela na mas maaga maipoproseso yung mga dokumento para maayos yung paghahanda niya sa biyahe. Binigyan din niya, attorney, na ang kahalagahan ng maayos at paghawak ng confidentiality ng mga sensitibong dokumento para sa kanyang seguridad. Sa tingin niyo po, Attorney Sal, meron nga talagang
yung kutob siguro ni VP Sara ay merong na namang gagawing panibagong issue laban sa kanya dahil nga late yung pag-aproba sa kanyang travel permit. Talagang sinadya nila yan. Sinadya nila na delayed ang approval to throw a monkey wrench dun sa kanyang mga biyahe. Siyempre, kung ikaw nakabili ng ticket on a particular day, pagkatapos yung approval mo, lilipad ka ng ibang araw, o di siyempre nagkaloko-loko na ang biyahe mo, di ba? Talagang sinasadya nila yun. Parang kontrahin siya, asarin siya, inisin siya, at sirain ang mga plano niya. Pati yung pagbisita sa kanyang ama, sinira na nila. Talagang walang iya itong mga kalaban niya. Pero ganyan talaga, Inday Sara, ganyan talaga ang labanan. Ninalabanan ka sa black propaganda. Kaya ikaw, dapat white propaganda ka naman. Yan maasahan mo sa programa natin. Ayan. Kaya binago niya yung travel plans ni Atty. Sal. Sa iba pang balita, Atty. Sal, hindi umano nararamdaman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siya yung pinatutungkulan o yung sinisisi ni dating House Speaker Martin Romualdez sa issue naman ng command responsibility. Ito'y kaugnay ng umano'y mga anomalya sa pambansang budget. Ang iba pang pahayag ng Malacanang sa report ni Carcelyn Catarong. And who is simply being politically... Sa inilabas na video statement ni dating House Speaker at Leyte 1st District Representative Martin Romualdez sa kanyang Facebook account noong Martes, Abril 21, iginiit niyang hindi siya papayag na gawing scapegoat sa umiinit na mausaping pampolitika. Kabilang sa tinukoy niya ang kontrobersiya sa national budget insertions at mga umano'y maanumalyang flood control projects. Ayon kay Romualdez, kung bahagi ito ng isang political play para siya'y mapaalis at dungisan ang kanyang pangalan, handa siyang lumaban. Idiniin din niya na hindi siya papayag na maging fall guy para sa katiwalian ng iba. Sa Palace briefing nitong Huwebes, sinabi ni Presidential Communications Undersecretary Claire Castro na hindi saklaw ng pamahalaan ang personal na nararamdaman ng dating speaker. Gayunman, binigyang diin niya na mas makabubuti kung makikipagtulungan ito sa isinasagawang investigasyon. Kung ano po ang nararamdaman ni dating Speaker Martin Romualdez ay hindi po natin ito saklaw. Kung ang pag-iimbestiga po ay makakatulong mismo ang dating speaker, mas gugustuhin po yan ng pamahalaan ng Pangulo para managot ang dapat na managot. Nauna nang iginiit ni Romualdez na wala siyang direktang kontrol sa usapin ng budget noong siya ay speaker. Idinagdag din niya na ang command responsibility ay mas nakapaloob umano sa ehekutibong sangay ng pamahalaan. Ayon naman sa Malacanang, bahagi ito ng depensa ni Romualdez sa mga posibleng akusasyon laban sa kanya. Binigyang diin din ni Castro na mismong ang Pangulo ang nag-utos na agad na imbestigahan ang issue upang matiyak na walang pagtatakip at upang malaman kung may naganap na anomalya. Nilinaw din ng palasyo na hindi itinuturing ng Pangulo na siya ang tinutukoy o sinisisi sa mga aligasyon sa kabila ng pahayag ng dating speaker ukol sa command responsibility. Kung ano po ang magiging depensa sa mga maaaring pag-aakusa kay dating Speaker Romualdez ay kanya pong depensa po yon. At kung sinasabi niya po na ang executive ang may command responsibility, kaya nga po nagpautos ang Pangulo. Hindi po tinulugan, walang pagka-cover up. Binigyang diin ni Castro na tungkulin ng Pangulo bilang Chief Executive at Commander-in-Chief na linisin ang anumang anomalya sa gobyerno kahit pa umano ay makaapekto ito sa sariling administrasyon. Giit pa niya, hindi dapat ipakahulugan na otomatikong sa Pangulo agad mapupunta ang pananagutan bilang Chief Executive. Aniya, ang terminong executive ay hindi lamang tumutukoy sa Pangulo kundi sa buong sangay ng ehekutibo. Hindi ganun ang tingin ng Pangulo dahil nga po, una po, 2025, nung nakikita niya na mayroong mga anomalya, siya po ang nagpautos na magpaimbestiga. Pag sinabi po nating executive, hindi lamang po ang Pangulo ang nasa executive. Kaya nga po, nagkaroon ng ICI. Dagdag pa niya, upang matiyak ang pagiging patas at maiwasan ang anumang hinala ng pagtatakip ay bumuo ng isang independent investigating body. Hindi lamang po nanatili na ad hoc committee ang mag-i-investigate, nag-create ng independent investigating body para po hindi masabing merong kino-cover up, lalong-lalo pa patungkol sa DPWH. Ipinonto ni Castro na ang issue ay may kinalaman sa implementasyon ng mga proyekto on the ground. Dahil dito, isinama rin sa investigasyon ang ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Nang tanungin ukol sa kasalukuyang ugnayan ng Pangulo at ni Romualdez,
Sinabi ng opisyal na wala siyang personal na kaalaman kung sila ay nag-uusap o nagkikita. Sorry. On my part, personally, hindi ko po sila nakita nag-usap. Mula nang ako'y maatasan na maging Palace Press Officer, hindi ko po sila nakitang nag-usap. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Creseline Catarong, SMNI News. Ayan, Attorney Sal, ano po masasabi nyo sa naging pahayag ng Malacanang? Wala, natatawa na naman ako kay Aling Clara. Hindi raw nararamdaman ni Presidente Marcos Jr. na siya ang pinatutungkulan ni Martin Romualdez sa kanyang pahayag sa pamamagitan ng isang video recording. Sus Maria Josep, mas maliwanag pa sa sikat ng araw na talagang siya ang tinutukoy. Kasi sinabi niya nga, bakit ako lang? Bakit ako ginagawa yung scapegoat? Yung anomaliyang yan, nagsimula yan, yung sa budget. At ang budget ang gumawa niya, yung presidente ng bansa sa pamamagitan ng DBM. Nanggaling sa kanila yan. Ibinigay sa amin. At hindi lang naman ako ang nag-a-approve niyan. Nag-iisa lang ako, speaker. Siyempre, marami. Kasi numalingan din niya kasi yung mga majority sumusunod sa kanya. Kung ano ang, siyempre, kung ano ang utos sa taas, pupunta kay Martin, iutos na rin sa baba. Ngayon, sabi niya, nung ma-approve niya, di ba, binigay namin sa kanya, pinirmahan niya naman. Kaya sabi niya, mahabang proseso. Ang pinaka-short and long ng kanyang payag, sinasabi niya na, teka muna, hindi lang ako marami kami. Kung may kasalanan naman, lahat kami. Ang nangunguna na, yung Office of the President, ang pinakabuod ng kanyang sinasabi. Kaya at the same time, nagbababala. Pag yan, sabi niya, ay tinuloy niya yan, na ako lang gagawin yung scapegoat, lalaban ako sa inyo. Marami akong alam, sabi niya. Sa administrasyon na ito. Hindi ba warning yan? Tingnan natin. Ang problema nga, hindi mo malaman. Pati ako pa rin hanggang ngayon, nagdududa na puro palabas lahat yan, moro-moro. Gumagawa sila ng senaryo na, kita mo naman si Martin, lumalaban lang. Tapos yung kabila naman, kita niya naman, dinimanda namin. At pinapaplis pa namin. Yung nga problema. Baka palabas lang yan, tapos hahain kayo ng kasong napakahina at madidismiss. Di sasabihin nyo, kita nyo, ginawa kami. Pero wala kung nag-absuelto Pareho rin yan ang ginawa ni Presidente Marcos Jr. Para hindi siya mapagdudahan na meron siya kasalanan. Kunyari, in-expose niya, mahiya naman kayo. Samantala, di ba sabi ko immediately ang aking payag agad nun sa mga interview sa akin. Teka, nagkamali yata yung mahiya naman kayo. Di ba dapat mahiya naman tayo? Kasi yung pinagmula ng korupsyon, yung mga proyektong yun ay nanggaling sa pirma mo. Kasi yung ginawa mo naman budget, wala yun yung mga siniksik nila doon. Kaya sabi ko, kung hindi man complicit ka, kasama ka sa sabwatan, o kaya naman, grossly negligent ka, o kaya under the theory of command responsibility, mananagot ka. Ayan. Maraming salamat po, Attorney Sal. Samantala sa iba pang balita, tahasang inihayag na isang mambabatas na pinakamatindi ang korupsyon sa unprogrammed funds sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Alamin natin sa ulat ni Daniela Paulite. Aminado si Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice na sinalaula ang pambansang pondo sa ilalim ng 19th Congress. Naniniwala ang mambabatas na nagamit sa korupsyon ang unprogrammed funds sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Ang unang pagkakataon umano sa kasaysayan ng Pilipinas na tumaas ng ganito kalaki ang naturang pondo. Batay sa datos ng General Appropriations Act o GAA, mapapansin ang mabilis na paglobo ng pondo. Mula sa mahigit 200 billion pesos noong 2022, biglang umakyat sa mahigit 800 billion pesos noong 2023. Bahagyang bumaba sa 731 billion pesos noong 2024 at nasa 500 billion pesos para sa 2025. Paano ginamit ito? May sinabmit na budget ang Pangulo. Pagkatapos, ginawa ng Kongreso, lalo na sa Bicameral Conference Committee, yung mga program, mga pinag-aralang proyekto, inalis.
inilagay sa unprogram. Ibig sabihin na unprogram, wala pang tiyak na pagkukunan ng pondo, pinalitan ng mga flood control, mga cat's eye, mga highway rail, yung mga proyekto na malaki ang tongpats, yung mga proyekto na pwedeng ghost projects. Ayon kay Congressman Erice, ang 2024 budget ang itinuturing na pinakakorap sa lahat. Mula sa orihinal na hiling ng Pangulo na 281.9 billion pesos, bigla itong lumabo sa 731.4 billion pesos matapos aprubahan ng Kongreso. Hindi na pag-aralan pa yung 2024, pas 2023. Nung pinag-aralan ko, nakita ko ang 2024 ang pinakamalaking dagok sa bansang Pilipinas. Samantala, hindi naniniwala ang mambabatas na walang kinalaman si House Speaker Martin Romualdez sa umano'y pagmamaniubra ng national budget. Hindi pa ako naniniwala na walang kaalaman ang speaker tungkol sa... Ayan ang pinakamahalagang batas na ipinapasa ng Kongreso taon-taon. Eh kung isang ordinaryong congressman may pakialam, di lalo na yung speaker. Anya, usapin ito ng complicity o competency kung saan maaring may sabwatan o sadyang kapabayaan ng nasa kapangyarihan kaya nakalusot ang katiwalian. Dahil dito nananawagan ng mambabatas sa Korte Suprema na ideklarang unconstitutional ang unprogrammed funds bago pa sumapit ang 2027 Bicameral Conference Committee. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Daniela Paulita, SMNI News. Ayan, Attorney Sal. Ano po masasabi niyo sa ulat na yan? Walang bago yung sinabi niya. Matagal na natin sinasabi sa programa natin. Alam mo na, kumisa na-amuse lang ako eh. Kung ano yung mga sinabi natin dito, several weeks before, tapos biglang may kukuha ng mga sinabi natin, parang lumalabas sila. Kayo naman. Sinusunod nila, Attorney. Pareho kasi it doesn't require a high intelligence mind. O pareho, alam mo, ito yan. Yes. Natatandaan mo, itong si Lacson nagagalit sa akin dahil tinawag ko siya na sagad. Kasi ibig sabihin ng pusakal sagad na anti-Duterte. Kasi yung mga galaw niya talaga sa Senado, yung kanyang pananakit, yung kanyang mga pahayag, laban sa mga Duterte, nagpapakita na talagang kontra-kontra sa mga. Kaya, batay doon sa obserbasyon ko, sabi ko, most likely, dahil ayaw nito si Inday, ikukonvict niya. Kasi ang impeachment process ay hindi lamang legal process, it's a political process. At nakita na natin yan, yung mga nakaraan ng impeachment process, yung kay Corona, kay Sereno, hindi naman batay sa ebidensya yun. Talagang naglinyahan sila ron. Yung pro sa presidente, si presidente nagpa-impeach at yung yung kontra. Kaya nakita natin, yung mayoriya ng mga senador, di natanggal sila. Yun ang katotohanan dyan. Kaya hindi pa pwedeng sabihin na walang kilalaman. Kasi yung presidente yung talaga makapangyarihan sa lahat yan. O ngayon, ito na yung relasyon. Madali sabi ko ni Lacson, ano ka, manghuhula? Soothsayer ka ba? Hindi po. Itong pagpapatunay na hindi ako nanghuhula, kundi nagsasabi lang ako ng obserbasyon ko at nangyayari. Ito. Anong example ko? Hindi po ba, nung ako'y nasa The Hague, tinanong ako, ano sa tingin mo ang mangyayari dyan sa confirmation of charges? Napakaliwanag na sinabi ko. Wala ho. Sigurado na tutuluyan sila dyan. Kasi kung susundin mo ang ebidensya, walang hukuman na hindi magdidismiss kasi yung mga ebidensya nila batay sa spekulasyon, sa hearsay, walang personal knowledge yung nagsasalita, double hearsay, galing pa sa mga speeches ni Presidente Duterte na nagbabanta, galing sa mga news item, galing sa memorandum na sila nagbibigay ng interpretasyon. Gaya nung neutralized, pero mo, ang neutralized ginawa nilang kill. Naniwala naman ang ICC. Ano sabi ko? Wala ho yan. Sigurado na yan, confirm. Hindi ba nangyari? Confirm. Ano pa sinabi ko? Sinabi ko, yung jurisdiction issue niya, dahil binanatan ko sila ng binanatan doon, di ba? Sabi ko, wala. Tutuloy ang pre-judge na yan Talagang sabihin nila may jurisdiction. Nangyari na naman. Hindi ako nanghula. Ibinigay ko lang ang aking opinion on the basis of what this court has been doing. Pareho rin ang pagbigay ko ng opinion kay Lacson at saka sa iba pang senador na sa tingin ko bumotong kontra,
batay din sa mga galaw nila. Hindi yung panghuhula yun. At yun na nga po mga kababayan, no? Pambihira talaga itong si Mr. Antonio Cabayan. At yung AMLAC mga kababayan, diba yung bagong appointee dyan na yung si Mr. Chubby. Pambihira, mukhang ano kabayan ha, inabutan ng maleta. Pambihira. Diba? Nako po. At itong si Trillanes kabayan ay nako. Nako. Panigurado kabayan. Balik selda ito. Di man ngayon pero pag nakaupo na si BP Sara kabayan ay nako. Pusta-pustong Mr. Antonio na to kabayan. Dahil ano simulat sa pool pa to di ba? Walang tigil kabayan sa kababayan at sa mga Duterte di ba? Walang ibang trabaho to si Trillanes kabayan kundi banatan yung mga Duterte. Di ba? Ang bihira.